Mga kabarangay, sa video pong ito, pag-usapan natin yung ground rules o yung aming house rules. Kaya samahan niyo po ako. Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? Ako po si Jeffrey at sa video na ito, pag-uusapan natin ang simpleng technique na kadalasang hindi napapansin. Pero napakalakas ng epekto sa mediation at conciliation sa barangay. Ito po ay yung ground rules reminder. Madalas ang problema sa mga pagdinig ay hindi lang issue, kundi ang emosyon. Kapag mataas ang galit, kahit anong galing ng mediator o ng conciliator, mahihirapan tayong ayusin ang problema. Kaya po, bago pa magsimula ang usapan, kailangan muna natin ng malinaw na patakaran. Ano nga ba ang ground rules? Ito po ay simpleng alituntunin na itinatalaga ng mediator o ng punong barangay bago magsimula ang pag-uusap. Hindi ito komplikado, hindi ito legal jargon. Simple lang, klaro, direkta. Ito po yung tatlong mga pangunahing rules. Walang sigawan, walang insultuhan, at isa lang ang magsasalita. Ito pong tatlong ito ay huwag niyong mamaliitin dahil ito ang pundasyon ng maayos na pag-uusap. Ngayon, paano natin ito ipapaliwanag sa mga partido? Hindi dapat parang utos, hindi rin parang pananakot. Dapat ito ay kalmado, may respeto, at may authority. Halimbawa, maaari mong sabihin, bago po tayo magsimula, magtakda po muna tayo ng ilang simpleng patakaran para maging maayos ang ating pag-uusap. Una po, iwasan natin ang sigawan para magkaintindihan tayo ng maayos. Pangalawa, wala po tayong insultuhan o masasakit o yung pagbibitaw ng masasakit na salita. At pangatlo, isa lang po ang magsasalita sa bawat pagkakataon para marinig natin ang bawat panig. Kung susundin po natin ito, mga kabarangay, mas malaki ang tsansa na maayos natin kung anuman ang inyong problema. Maaari po natin sabihin nyo sa mga disputing parties. Okay, bakit nga ba epektibo ang ground rules? Una, nagbibigay po ito ng structure. Kapag walang rules, ang usapan nagiging sabay-sabay, magulo at walang direksyon. Pero kapag may malinaw na rules o may malinaw na patakaran, alam ng bawat isa kung kailan magsasalita at paano kikilos. Pangalawa, ito po ay lumilikha ng safety. Kapag alam ng isang tao na hindi siya sisigawan o iinsultuhin, mas nagiging bukas siya sa pagsasalita. Mas nagiging honest. Mas nagiging cooperative. Pangatlo, nakokontrol ang emosyon. Hindi natin kayang kontrolin ang nararamdaman ng tao. Pero, kaya po natin kontrolin ang paraan ng kanilang pagpapahayag ng kanilang saloobin. At diyan pumapasok ang ground rules. Bigay po tayo ng isang simpleng halimbawa. May dalawang magkapitbahay na matagal nang may alitan. Pagpasok pa lang nila sa barangay hall, mataas na agad ang boses ng isa't isa. Kung pababayaan mo, ikaw na mediator o conciliator, siguradong mag-aaway lang yan. Pero kung magsisimula ka sa ground rules,
babaguhin mo ang tono ng usapan. Maaari niyo pong sabihin, kayo pong mediator o conciliator, na dito po sa barangay, gusto po natin na maayos ang usapan. Kaya hinihiling ko po ng inyong kooperasyon. Walang sigawan, walang insultuhan, at isa lang ang magsasalita. Dito po, mapapansin mo na kahit papaano, bababa ang intensity. Hindi man agad-agad, pero unti-unti pong bababa yan. Dahil mayroon ng framework, may hangganan, at mayroon ng respeto. Para sa mga mediator, conciliator, mahalagang tandaan, hindi sapat na magbigay ka lang ng ground rules. Kailangan mo itong ipatupad. Kapag may sumigaw, paalalahanan mo agad. Oy, meron tayong house rules o ground rules. Pwede niyo pong sabihin na paalala lang po, iwasan natin ang sigawan. Kapag may nangiinsulto, maaari po natin sabihin na pakiusap po, iwasan natin ang mga masasakit na salita na bibitawan. At kapag sabay-sabay silang nagsasalita, maaari nyo sabihin na isa-isa lang po para tayo ay magkaintindihan. Dito papasok yung iyong consistency bilang mediator o conciliator. Kaya po mga punong barangay, mga Lupon members, tandaan po natin, ang layunin ng katarungang pambarangay ay hindi lang magdesisyon, kundi magkaayos. At ang pagkakaayos, mga kabarangay, ay pagsisimula sa maayos na usapan. At ang maayos na usapan ay nagsisimula sa malinaw na patakaran. Kaya po, sa susunod na hahawak kayo ng kaso, huwag ninyong kalimutan, ground rules muna bago usapan. Dahil sa simpleng walang sigawan, walang insultuhan, at isa lang ang magsasalita, maaaring doon magsimula yung kapayapaan. Ayan mga kabarangay, kung kayo po ay nakapulot ng aral dito po sa video nito, maaari nyo pong i-like, maaari nyo pong i-share sa inyong mga kabarangay o sa inyong mga kapwa Lupon, kapwa po ng barangay. At kung hindi po kayo nakasubscribe dito sa Katarungang Pambarangay Channel, maaari po kayong mag-subscribe dahil weekly tayo po ay nagpapalabas ng mga bagong videos na may kinalaman sa Katarungang Pambarangay at sa Lupon Tagapamayapa. Marami pong salamat. Muli, ako po si Jeffrey.